Ma'am? Ma'am? Ano pong nangyayari? Tulong! Tulong! Sigaw ng kasambahay. Lola! Lola! Mga anak, dalawan niyo naman ako dito sa bahay. Namimiss ko na kayo. Saad ni Lola Letty sa telepono habang kausap ang anak sa kabilang linya. Sige ma, pupuntahan ka namin ng apo mo. Tatawagan ko na lang din sila ate at kuya para naman makumpleto tayo dyan sa bahay kasama ang mga apo nyo. Sagot ni Alex sa kanyang ina. O sige anak, aasahan ko kayo ha. Sagot naman ni Lola Letty. Isang matandang businesswoman si Lola Letty at ang kanyang mga anak naman ay may kanya-kanya ng pamilya at anak na lahat ay may maayos na trabaho. Ngunit nang magkaroon na ng asawang mga ito, ay umalis na sila sa poder ng kanilang nanay Letty at naiwan na lamang itong mag-isa. Ang tanging kasama ni Lola Letty ay ang mga kasambahay niya. Ilang araw pa ang lumipas at nakarating naman ang magkakapatid sa bahay ng kanilang nanay Letty kasama ang kanilang mga anak. Mama, dito na kami. Saad ni Alex. Mabuti naman at nakarating kayo. Mama, oo naman po. Tagal na nating hindi nagkakasama eh. Sagot naman ni Vivian, ang panganay na anak. Oo nga ma, banding natin to. Sagot ni Willie, ang sumunod na anak. Mabuti nga at kasama niyo ang mga apo ko. Hali nga kayo dito at payapos ang lola. Kaagad namang lumapit ang tatlong apo niya at kaagad na niyapos siya. How are you, Lola? Saad naman ng apo niya kay Vivian. Okay lang naman si Lola. Ang gwapo-gwapo naman ng apo ko. Hi po, Lola. Bati naman ang apo niya kay Alex. Hello, apo. Ang ganda naman, manang-mana sa nanay mo. Ani Letty. Huli namang yumakap sa kanya ang apo niya kay Will na isang tahimik lamang at hindi kumikipo. Tahimik ka pa din pala hanggang ngayon, apo. Umiti lamang ito sa kanya. Kaagad namang nagyayang kumain si Letty sa kanyang mga anak at apo. Marami akong pinahanda na pagkain para sa inyong lahat. Wow! Mga paborito namin nila kuya at ate to, mami ah. Ani Alex. Siyempre, ngayon ko lang kayo nakita. Kaya lahat, ihahanda ko para sa inyo. Habang kumakain naman silang pamilya, ay nagkukwentuhan din sila tungkol sa mga business na hawak nila at tinatrabaho. Mom, ako naman, matagal ko nang minamanage yung restaurant at actually mag-e-expand na rin yun. Ani Alex. Good anak, how about you Vivian and Willie? Tanong pa ni Letty sa mga anak. Well, yung law firm na iniwan ni Dad, still buhay pa rin naman. At mas lumaki na siya dahil nag-expand na rin at marami ng branch sa iba't ibang lugar. Sagot agad ni Willie. Oh, that's great to hear. Ako naman, Mom, I continued working the products I made and made it common and useful sa mga customers. Magaganda yung mga trabaho niyo mga anak. May ipakikiusap lang sana ako eh. Gusto kong kasama ko ang mga apo ko dito sa bahay ko. Sana hayaan niyo silang mas makilala ko. Well, that's fine with me. Right, anak? Tanong ni Alex. Yes, Mommy, okay lang po. Sagot ni Lexi, ang anak ni Alex. How about you, anak? Tanong ni Vivian. Okay din, Mom. Sagot ni Von. Well, anak, dito ka na lang muna sa lola mo, ah. Wala din naman ang mami mo, nasa abroad pa. Sabi naman ni Willie sa anak na si Win. Tumungo lamang ang bata at That's great, mga apo. Huwag kayong mag-alala. Magiging masaya tayo dito. Huwag tayong magbigay ng sakit ng ulo sa lola nyo, ha? Ani Alex. Yes, Mom. Masaya at maayos na natapos ang pagkain ng pamilya. Bago nga natulog, ay nagpapasaring na si Lola Letty sa mga anak at apo. Hindi ko alam kung hanggang saan lang ang tatagal ko dito sa mundo. Naku, Mami, huwag ka namang magsalita ng ganyan. Mahaba pa ang lalakbayin pagsasamahan natin. Sagot ng kanyang mga anak.
Hindi natin masasabi ang buhay kung hanggang saan lang. Kaya nga, habang nandirito pa ako, gusto kong makasama kayo at ang aking mga apo. Magiging masaya tayo. Oo naman, Mami. Magpapakasaya tayo. Huwag kayong mag-alala. Sagot ni Vivian. Sabay nagyapusan ng mag-anak at masayang naghiwa-hiwalay para matulog na. Masaya silang sinulubong kinabukasan ng umaga. Maraming nakahain na almusal para sa mga bata at ganoon din sa mga anak niya. Good morning, everyone! Bati ni Letty. Morning, Mommy! Bati ni na Alex at Vivian. Morning din, Ma, ani Willie. Woo! Ang sarap naman ng breakfast, Lola! Anong kanyang mga apo. Let's eat! Come on! Yaya ni Letty sa lahat. Habang kumakain naman, ay biglang tumunog ang telepono ni Alex. Yes, hello. What's this? Ma'am, assistant niyo po ito. Need po na pumunta muna kayo dito sa office. May urgent pong need i-settle with the investor. Paliwanag nito. Okay, sige. I'm on my way na. Sagot nito. Mommy, I need to go na muna. May urgent lang about the expansion ng restaurant. Need lang ako talaga. Paalam nito. Okay anak, go ahead, take care. Kaagad namang umalis si Alex. Sumunod naman ay sina Vivian at Willie. Dahil may biglaang meeting din sa kanilang business. Okay, take care. Trabaho yan, kaya go ahead both of you. Vivian at Willie. Okay lang pa ma'am sa inyo? Don't worry, nandito naman ang mga apo nyo. Ani Vivian. It's okay anak. Sagot ni Letty. Naiwan namang mga apo at si Lola Letty na lang ang nasa hapagkainan. Eat na mga apo at mamaya magsha-shopping tayo. Masayang sabi naman ni Letty sa mga apo. I love shopping, Lola. Sagot naman ni Lex. Ako din, Lola. Lalo na yung mga bagong labas na Rolex. Aning Bon. How about you, Win? Do you want shopping? Tanong nito. Hindi po masyado, Lola. Mas gusto ko pong matulog o kaya magbasa ng novel. Sagot ni Win. Wow, that's great, Apo. Ganyan na ganyan din ang lolo niyo. Mahilig magbasa. Pagkatapos naman nilang kumain, ay kaagad nagbihis ang mga ito at nagtungo sa isang mall. O mga apo, kumuha lang kayo ng gusto niyo I'll pay for it. Kaagad naman kumuha ng kanya-kanyang material na bagay ang dalawang sila Lexi at Bon, habang si Win naman ay nagtungo sa National Bookstore para tumingin ng mga bagong novel. Lola, thank you talaga sa shopping. Yes, Lola. Thank you. I got my new watch and shoes. Welcome, Apo. Ikaw, Win. Talagang novel book lang bang gusto mo? Yes, Lola. Tipid na sagot nito. Pagkatapos mamili, ay kumain sa isang fast food bago sila umuwi ng bahay. Pagka-uwi naman, ay kani-kanyang punta sa kanilang kwarto para ayusin ang kanilang pinamili. Habang si Win naman ay nagtungo sa garden para magbasa-basa na ng libro na nabili niya. Uminom ng tubig ang kanilang lolo noon sa kusina nang bigla itong atakin sa puso na kaagad na nakita ng kanyang kasambahay at sumigaw ng tulong. Ma'am? Ma'am? Ano pong nangyayari? Tulong! Tulong! Sigaw ng kasambahay. Kaagad namang nadinig ni Win ang sigaw nito, kaya dali-daling tumakbo sa kusina. Lola! Lola! Panda ng sasakyan! Dadalhin natin sa ospital si Lola! Sigaw niya sa kasambahay. Yes, sir! Sagot nito. Kaagad na pinatakbo ng driver ang sasakyan patungo sa pinakamalapit na ospital. Manong, pakibilisan lang po. Gawa ni Lola. Opo sir, malapit na po tayo. Pagkadating sa ospital, ay kaagad namang sinugod sa emergency room ang lola niya. Hanggang dito na lang po kayo sir. Saad ng nurse kay Win. Naghintay na lamang sa labas ng ER si Win. Paglabas ng doktor para sa kalagayan ng lola niya. Maya-maya lamang, ay iniluwanan ng pinto ang doktor. Kumusta po yung lola ko, Dok? Tanong agad ni Win. Sa ngayon ay stable na ang kondisyon niya.
Mabuti at nadala niyo agad siya sa ospital. Kung hindi, mauuwi sa stroke ang lola mo, sabi ng doktor. Salamat po, Dok. Ano po kayang mga posibleng dahilan ng heart attack ni Lola? Sa sobrang saya at lungkot yan o di kaya mga pagkain na tinitake ng pasyente. Dapat ngayon more on vegetable and fruits, iwasan ng stress, at lalo na sobrang saya sa pasyente. Paliwanag ng doktor. Sige po, Dok. Salamat po. Thank you po sa paliwanag at pag-alalay sa lola ko. Sagot niya. Pagkatapos naman, ay kaagadan na ilipat sa isang kwarto ang lola. Tinawagan niya ang daddy niya para ipaalam ang nangyari. Hello, Dad. Nasa ospital kami ni Lola ngayon. Nagka-heart attack si Lola. First stable na siya ngayon. Paliwanag ni Win. Ha? Bakit andyan kayo? Sige, pupunta na ako, anak. Hintayin mo ako. Sagot ng Daddy Win. Habang nasa sasakyan si Willie, tinawagan na rin niya ang kanyang dalawang kapatid para magkita na lamang sila sa ospital. O anak, kumusta ang lola mo? Tanong agad ni Willie sa anak. Okay na naman po si lola ngayon. Buti at naagapan. Sabi din po ng doktor. Ani Win. Naku anak, mabuti na lang at nandun kayo. Anong sabi ng doktor? Sobrang saya at lungkot saka pagkain ni lola. Kaya daw, ganon, heart attack ang nangyari. Naku, dapat talaga healthy na ang kinakain ng lola mo. Teka laman ang mga tita mo. Tinawagan ko na sila eh. Ani Willie. Nagising naman si Lola Betty at agad na nagsalita. Apo, salamat. Habang nakatingin kay Win. Wala yung lola. Mabuti at maayos na kayo. Pahinga lang po kayo. Sagot ni Win. Maya-maya ay dumating sina Alex at Vivian kasama ang anak nilang sina Lexi at Juan. Mami, anong nangyari sa'yo? Pinagod niyo po yata ang mabuti yung sarili niyo eh. Pag-aalala lang sabi ni Alex at Vivian. Sabi ng doktor, vegetable at fruits ang kakainin mo muna. Bawal ang sobrang saya at lungkot, lalo na ang mapagod. Anyway. O ma'am, narinig niyo sabi ni Kuya ah. Makinig na kayo, ani Alex. Habang sila Lexi at Juan naman ay nakaupo sa gilid ng kama ng kanilang lola. Umalik naman ang doktor, saka sinabi ang resulta ng iba pang test na isinagawa. Wala naman pong nakitang iba pang sanhi at sakit pa sa inyong mami. Kailangang makapagpahinga at monitor lang po yung blood pressure niya kada 4 na oras para maiwasan ang biglang pag-atake. Ani doktor. Yes, Doc, salamat po. Sagot naman ni Win. Pwede naman siyang i-discharge din ngayong araw para makapagpahinga ng maayos. Dagdag pa ng doktor. Pagkasabi naman ito ng doktor, ay kaagad na inayos ni Alex ang bill para makalabas na sila. Kaagad na nakauwi sa bahay ang pamilya. O mami, ang isa niyong katulong dito na sa loob ng kwarto niyo para kung may uutos kayo at pati pagkain at pag-inom ng gamot, may mag-a-assist na sa inyo. Sagot ni Vivian. Mauna na po kami, ma'am. May mga need pang balikan sa trabaho eh. Paalam nila Alex, Vivian at Vivi. Sige mga anak. Pag-aalis ng mga anak niya, ay naiwan na lamang sa tabi niya. Ay sige. Lola, gusto niyo po pang kumain ng prutas? Ipaghahanda ko po kayo. Sige apo, salamat. Eto Lola, nagbalat ako ng apple. Kainin mo po. Habang inaalagaan siya ng apong si Win, sila Lexi at Juan naman ay umalis na muna ng bahay para makapagkita sa mga kaibigan niya. Naisip ni Lola Letty na tanging si Win lamang may malasakit sa kanya at hindi siya iniiwan sa kalagayan niya. Apo, salamat ha. Mas pinili mo pa akong alagaan kaysa unahin ang pagbabasa mo. Lola, makakapagantay naman po yung pagbabasa. Inaalagaan ko na po muna kayo. Piniling po kayo sa akin ni Daddy. Ngumiti na lamang si Letty. Lumipas pa ang ilang linggo at tuluyan ang nabawi ang lakas niya. Kaya't dali-dali niyang itinatawag ang kanyang attorney.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Marahil, nagtataka kayo bakit nandito tayong lahat at pati na sa attorney. Gusto kong ipaalam sa inyo ang tungkol sa mga mana niyo habang buhay pa ako. Ma'am, masyado pang maaga para pag-usapan ng mga bagay ngayon. Sagot ni Vivian. Maganda na ngayon ko nasabihin ito. Ang 3 bahay na pagmamayari ko ay mapupunta sa inyong magkakapatid, Alex, Vivian at Will. At ang perang 10 milyon ay hahatiin ko sa inyo. Kayo Lexi, Bon, Alex, Vivian at Willie, mayroon pa kayong 5 milyon. At ang isa pang 5 milyon ay kay Wing mapupunta. Bakit malaki ang kay Wing? Siya ang nag-alaga sa akin, kaya bumalik ang lakas ko. Kaya ako, salamat sa malasakit mo ha. Salamat din po Lola. Matipid na sagot ni Wing. Kaya naman laking pagsisisi ng ibang mga apo dahil sa malaking mana na nakuha ni Wing mula sa kanilang lola. Hindi naman umangal pa sila dahil sa paliwanag ng kanilang nanay at lola.